7:00 p.m. 1,000 plus. 2,000 plus. To the Book is of the Night. September 15, 24. September 15, 24. Mabrace sa part 1. Evening edition series. Mabrine vlog. Long time no eating. Canton. Karon balik tatakaron sa aning Canton eating edition. Okay. Tipid ko sa kwarta. Alright. Kining ikaon ako nga rice is bahaw kaayo ni. Okay lang. In your time po as employee of Lucky South 99, did you ever come across the name Harry Roque in any documentation relating to corporate papers? No. Kasi only Harry Roque was telling us that he's your lawyer. He's your lawyer. Si Topacio ba or si Harry Roque? So, tumulong lang siya lawyer. Tumulong lang po. Hindi siya Lucky South 99. Ito naman nung si Dan Fernandez parang gusto pang pagatin itong si Cassandra O. Itong klase talaga ng mga congressman na to. Malinaw na ngayon. Okay na kayo. Absuelto itong dating presidential spokesman na Harry Roque. Ito na mga inaakasan. At itong mga congressman dyan sa House of Representatives na konektado siya sa Pogo operation dyan sa Bambang Tarlac at dyan sa Morak. 7 ko track anon. Ano, malinaw na ngayon. 7 tenedor, Canton Halang, Coteper, this alright. Noong ramdam na nila na itong si Spokesman, hindi talaga nila masasangkot dito sa issue ng Pogo. Halos wala na kong tanong na naiba to kaugnay dito kay Spokesman sa pagiging nila sa Pogo. Di ba ang angas ng ibang mga congressman na sigurado ako, ikaw, atong ni Harry Roque na ikaw ay involved sa illegal Pogo operation. Ikaw ang abogado ang Lucky South 99. Sa mga dokumentong lumabas, nagpapatunay na legal counsel ka ng Lucky South 99. So, nagsalita ko yung executive, itong si Cassandra O. Hindi siya abogado ng Lucky South 99. Sa word with siya abogado. Ayun, namimaya ko lahat ng actually na to, tapos na ko. Kumbaga, Upat, tenedor. Tapos na po ito. Wala na ako silang napipiga dyan. Hindi na ako talaga nila mai-connect na sa mga Duterte. At itong si Cassandra O, magaling mo talaga itong si Atty. Cody Topacio. Napakagaling mo dyan. Mag-advise. So dahil itong mga
congressman na to, merong intention itong mga to. Cassandra, kahit makulong ka, mabulok ka sa bilangguan, wala nang pangalan yung mga yan. So, totoo lang ha, yung concern nila kay Cassandra, hindi yung totoo yung kaplaktikan yun. Yung binabayaran ng abogado, lahat ng 2 kutsara. paikot sa batas, lahat ng rason, lahat ng paraan para ma-abstract na gagawin yan. Yan si Atty. Torly Bonifacio. Mga kababayan, alam mo ba kaya kung bakit gusto nilang i-executive session itong si Cassandra Ong? Para doon nila na makausap ng basang sinan. Para maigit mo lahat ng pwedeng kilig dito sa 10 kabuok pila. magawa nila yung padidilig nilang plano. Diyan sa No kids paint lang muna tayo. Laagtag magsaysay pa. pagpasok ko ng black box, blue box ng PNP sa loob ng POJ Sinompag. Alam mo naman, yan ang nga ba sinasabi natin. Mga kababayan, tama pa ho ba ito? Tanim traffic. Kung ano-ano yung tinatayin sa loob ng PNPC. Hindi na ho natin maintindihan pati yung fire truck o mga may-ari ng POJC. Eh gusto kong kunin itong mga pulis na to. Buti na lang ho, napigilan sila ng pag-settle ni Dina. Pero bago yan, isang lang yung subscribe lang ho, sobrang ngayon naman natin sa Facebook. Sa mga kababayan ho natin gusto sumali sa ating community para kayo ang pinakaunang makakita sa ating mga upload. Hindi lang ho yung important. Ayun na nga mga kababayan, nagpulot ko ng episode. Ang ipinasa 405 pesos. sa loob ng POJ Sinompag. Ang tanong mo ng ating mga kababayan, ano na naman yung kailang mga ano kung pinaplano nitong Torres sa loob ng POJ Sinompag. At itong ang pagkuha ng mga pulis dito sa fire truck ng POJC, hinarangan mo nitong si Atty. Dina. Panoorin mo natin ito mga kababayan. Ano nasa loob yung tangke? Si Mr. Gulo, parang napapraning na itong mga pulis na to. Ano nangyayari sa inyo dyan sa PNP? Parang tinatakasan na kayo ng inyong mga kabaitan. Ito, pakinggan natin ito mga kababayan. Buti na lang, nandito si Atty. Dina. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Napakatapang na abogado, napakaulit. Gusto ko nilang kunin ang truck, fire truck na POJC sa Lorette. Magaling mo yan. Ayan. Ayan. Naka-on lagi ni siya. Anong tawag doon? Panibagong kabalbalan na naman ng PNP. Ang PNP ho ngayon, kung nakakakita ho kayo ng pulis, eh magsitakbuhan ho kayo. Dahil ang mga pulis ho ngayon, Gabi, yan, gabi, kamuloy. Pinagtatanggol natin, sinasabi natin, meron pang mga dito ng pulis. Pero sa tingin ho natin, karamihan ngayon, Yaw-yaw lang sa mga pulis. Akin susi ko. Naa. Backpass lang dapat itong magsaysay part.
Wala, bago ko makalimot guys, dapat ko ipasa nga assignment sa re-ed. Wala ko kapasa, giahak. $3,000 plus. Total book sa tonight, September 15, 2024. Alright. Exit. Barangay Tornado Darcy, alright.
No, not. Okay, tuyok-tuyok ta karon. Adi pa ko siguro makaingon na makatuyok-tuyok ta. Alanganin ng oras. Hapit na sa 8. Ay, sakit sa akong ulo eh, my God. I love the evening moments. Oh my God. Di ko makaingon nga di ko kaingon na magtuyok-tuyok kapoy sige tuyok-tuyok. Pero backpass lang ko, guys. Gikan sa Boulevard hangtod dere. And then gikan dere pauli sa Boulevard. Backpass lang. Pero diri sa Magsaysay Park di lang sa ako magtuyok-tuyok kay kapoy. Kapit ako sa SeaWorld. Na may milk bar? Easy. Duha ka buok. Chocolate. Nakay gunting te. Patay gunting diri nga kait. Ayun. Anak sakto na. Thank you, baby. Thank you. Thank you.
Sup-supo na to ni... Ay, wait. Dito. Eh. Wait. Oh my goodness. Balik itaon ko diri guys. Oh my god, I love it. Two parts po tayo sa ating evening engine series.
Gracia. Gusto ko sana guys, dito lang ta sa may SeaWorld ta mag-discuss, pero nag-change akong mind. Tapos gusto na lang ako mag-walking. Kaulion naman ko eh. Sige. Isa katuyok lang na pagkahuman, gawas na ko. Wala naman ko yung oras pod ba? Mag-report pa ugma. Mo gani akong na overthink na ako ba. Pero kadyot ra pug taon ko diri ay
this is a very important announcement. Napatay duha ka bulan sa Pluto in Capricorn. So, that is pretty important. Katong nag-Pluto in Aquarius ta last time, nakitaan ko yung grabe to na time sa kuha. Katong nag-Pisces season, nagkuan ko grabe ang atong walking time ato. Pero karon, seems like third year na ko. Tapos data sa Pluto in Capricorn, naramdaman ako limitations. Kana ganing makaingon ko sa akong sarili nga wala naman ko'y oras mag-walking. Pero gani dating gawi na gyud ta ani. So nag-English sa Pluto in Capricorn September 2. Excited kaayo ko nga mobalik ka sa Pluto in Capricorn. I'm totally ready for Pluto in Aquarius. Pero the extremity of Pluto in Aquarius is naramdaman na ko siya. Grabe ang progress, and that is theme. Mo ito'y tema sa Pluto in Aquarius nga na-experience na ako last year and last time of the year. So, January to September. So, 7 months karong tuiga. So, mo man na sa Pluto in Capricorn sa November 19 or 20 2024. So, napatay duha ka bulan. So, this is the last opportunity to experience Pluto in Capricorn. And before tayo magtatapos permanently, di ba siya may mga permanent, pero dugay pa siya next mag-ingress Pluto in Capricorn sa 23rd century AD pa. Alright? So, masabi na lang natin na dili ako buhay ana nga time. So, magbalik tanaw tayo guys kaniadtong 2008 kung sa batong ganap atong nga time. That is pretty important. Okay. So, mao na pinaka-importante nga discussion karon. Walking na siguro ko ani guys eh. Naglibog bang ko eh. Saman mag-record pa ta ani, unang tuyok, ikaduhang tuyok. Ani na lang guys, ayaw na lang. Mutuyok ko karon pero wala na lang na unang tuyok, ikaduhang tuyok. Wala ta nag-sign on, di po ta mag-sign off. Okay. First time ni ba? Kung naging na mata sa una. Nag-walking time ko dere. Possible, pero wala ko naka ingon og unang tuyok. Pero di lang sa ko mag-ingon og unang tuyok karon guys. Kalanganin naman oras karon god. So possible mausab na akong una-una. Unia. Pwede mausap akong una-una. So, di na lang tayo mag-record. Di ko mingon ng unang tuyok, ha? Alright. So, importante yun kaayo nga natin ma-discuss karon. I believe mag 2 parts po tayo sa ating evening edition karon. So, katong nag-ingress ta sa Pluto in Capricorn, it was a very drastic experience, lalo na sa Gen Z people. And naramdaman na mo siya
super deep kumpara sa katong older generation. Ang Great Recession kaniadtong 2008, it is very hurtful to many people in the world except lang sa China o sa other countries wala naka-experience og Great Recession. Pero ang crisis ato nga time is very global, including ang Philippines, including ang USA. And kato nga time, it was a very difficult moments. Wala ko nakalimot na nakita ko og presyo sa bugas 50 pesos pataas. And tapos kato nga time 2008, nag-start ako nagkaroon ako ng curiosity, interest sa mga bagyo-bagyo. So na ay bagyong Cosme. Mo to'y pinakaunang bagyo nga nikuan sa ko ang mind. So bagyong Cosme 2008. Kalimot ako sa another na bagyo. Pero it was very different, and Pluto in Capricorn is very tough time period sa ako because it is truly it is very crazy. It is very difficult naka-survive gihapon ko. Tanawa ko karon. Alright. Nilayas akong papa January 28, 2011. Karon, unsa na ta karon? September 15, 2024. 13 years kapin na nga wala ako'y papa. Nagaadto kog matina, pero it seems like wala ko gitagad sa kong amahan. Pero nadismaya man ko, gidawat na lang ako to yang attitude. Pero muadto gyapon ko sa matina. Kasi I believe mao man akong gusto na ako. Pero nakasabot ko kanang mama na ako ug akong papa, dili mo na sila magkasundo sa una pa. Sa katong wala pa ko sa kalibutan, guys. Pero isulti na ako sa inyo kung sa ka-importante ang kinabuhi sa tao. Importante yun kaayo ang kinabuhi sa tao, guys. No matter what happens. Diba? Ako, anak sa Mama Virgie, Papa Manuel. Pero ako, sabihin na lang natin na despite niya magka-broken family ako, naging only child, fatherless, tuloy pa rin ang buhay. Ang Marvin Ray Vlog, saksi kayo sa Marvin Ray Vlog kung unsa ka importante ang achievements na ako sa arts. Mauna na despite grabe akong depression, grabe akong pagka-anxious, okay lang, guys. 3,000 plus, 4,000 plus. Tuturbo ko sa photo night, September 15, 2024, alright. So, pagtsagaan na to ni nga ma-survive na to. Karon 2 ka bulan na lang ning Pluto in Capricorn. So, wala ta sa Pluto in Aquarius. And this is what we need to do. Sa Pluto in Aquarius, nagnaning ta. Grabe ang naning nato sa sakay og jeep. Pero bitagaan tag sign na bisat na mula og Gmall to rail. For I hope matinuod, because this is very hard nga ma-addict ka
ma-addict yun ta o riding a jeep. Pero I hope sa sumusunod na Pluto in Aquarius na yun tay expectations dapat matupad siya. So, niagi tag Pluto in Capricorn in the past years. And imagine, di ba? Karong tuiga, Pluto in Aquarius, totally different. Kasi sabihin na lang natin, nagdaning ko sa walking time, nakabawas ako ng kilograms, 6 kilograms during Pisces season. So, gi-clarify na ako, okay, 5,000 plus, tutulog sa photo night, September 15, 2024. Maka-reach po tayo ng 6,000 plus sa walking steps. So, i-clarify na ako guys, 67 kilos ang ako ang timbang kaniadtong March 20. Pero katong February 19, it was 73 kilograms. Pero sa karon, maglisod ko kuan guys, maglisod ko kapayat. I don't know why. Okay. Kapoy kining sige tag walking time unya. May tabo di ay mag-gain gyapon ta og taba guys, Diyos ko. Dapat ay part 2 guys. Thank you for watching all.